sabay nun, ibibigay bawat isa sa inyo may t-shirt ng national ng NFO. Lahat may t-shirt. Lahat tayo may uniform ng NFO. Happy pala. T-shirt lang ang kaya. Pero labas na lahat yun. Lahat yun, budget ng galing sa bigay ni Mayo. T-shirt lang, hindi siya parang... Hindi ko alam. We have only 10 days before we go sa Ilocos. Ang dapat natin gawin with... ano yung mga reflection sa araw? Ano sir? Bago ako mag-reflect ng sarili ko. Iniisip ko lahat ng nangyari. Yung mga pagkakamali, yung mga naging good vibes, yung mga issue, ganun. Parang nire-reflect ko siya, tapos kailangan ang goal ko kinabukasan matama ko yun. Kailangan yung nagawa ko kinagabihan, kailangan maging maayos na siya kinabukasan. Kumbaga may process din. Sige, pero personal po, pero damay po yung iba. Kunyari po, first po kunyari sa amin. Pag may mali po akong ginawa sa step, kailan may mali po ako nagawa. Ano yung bakit ko siya nakalimutan or bakit mali yung nagawa ko, baka mali ako nito. Tapos kunyari naman po, biglang sa kasama naman po, kunyari, bigla siyang nalungkot or what, nire-reflect ako na bakit nalungkot yung isa or bakit sumama yung loob niya ano nangyari. Tapos yun po, biglang bukas, babaguhin ko yung mood, parang everyday ko, step by step dapat. Paano? It should be balanced. Emotions, movement. Emotions, movement. Hindi pa laging ganyan. Hindi ganyan. Kailangan pantay lang palagi. Ang may mangyayari kasi dyan na kapag sobrang taas ng emosyon na binigay ko, ano mangyayari? Pag sobrang taas ng emosyon na binigay ko, ano mangyayari sa movement? Mapapapayaan, parang mas ma-focus ka sa emotions kasi pati ang movements mawawala. So, kailangan balance lang siyang palagi. Kasi ng pag-move at pagbibigay ng emotion. You know how to escalate dapat. Kailangan pataas ng pataas. Hindi pababa ng pababa. Energy. Ang lakas na muna. Melody lang yung pangalawa. Yung pangatlo, hingal na. Ano kailangan? Yung malakas yung una, malakas yung pangalawa, malakas yung pangatlo. Kapag gumagawa kayo ng isang sulat, ano meron doon? Ano? Tapos, paliwanag mo, di na kailangan. Ang tulad niya, tapos. kasi na yung pinaka-allow niya. So, kasi, it's more important ka lang. May pinanggaling ka. Okay? Hanggang sa paglabas. Siguro hanggang sa lumabas lang kayo, don't drop. Kasi dito pa lang may impact. Well, I think, aware lang kayo dapat na when hanggang di kayo nakakalabas, at kahit pero wala tayong backstage diba? Kita natin, don't drop your character. Sustain nyo lang yun, hold nyo lang yun, para magpasok nyo, andun pa rin yung energy, at andun pa rin yung character. Joseph, amazing na try kang gawin yung fight. And still have time para i-perfect yun. Kasi, well, ano pa to well, again, ingat. Importante pa rin yung yung safe. But you still have time to do that, no? Kasi, kailangan walang maintenance yun. Why? Kasi technique yun. You do the 540, pag nakita lang dyan short, kailangan tama. Ganyan kami ka-problema kay Kurt. No?
Actually, nung show pa na perfect kayo, hindi rin ano. Pero buti na lang, ang dami nga. Pero dito, I want to do this na para sa'yo ang way na-achieve mo yung goal ko. Goal mo yun is perfect ka. Kasi once na perfect, mapaperfect mo yan. I'm sure naman habang ginagawa mo yan sa practice, nagagawa mo ng tama, right? Yun lang kasi iba pa rin yung pinanggagalingan mo sa maraming composition, bigla mo gagawin yun. So iba yung hinga doon. So kailangan matansya mo how you prepare for that. Tapos yung mga nag-wonder ko na front walk, ito front walk na bongga, no? Bongga. Kasi ilang beses lang ang sinasabi ng aking sa pangalan ng isa ang mga katanggyaon. Hula, ilan po? Tatlo ba? Sumainyo ng merong sigla at merong ngiti, pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Meron tayo last year is napalitan siya ng tamis milk. Kaya siguro mas magaan siya sa pakiramdam. Ano, sa akin, habang nakaluhod tayo, biglang nag-flashback sa akin simula ng unang R4 hanggang recent. Then, naisip ko na ayun nga, na-connect ko siya sa una kasi sama-sama tayo nagpakahirap. Magaan po siya ng loob. Yung sa pag-review namin, parang dun po ako, parang after po nun, parang bumuo yung pakaramdam ko kasi parang nagsumbong ko. Parang, kung parang katulad po ka dati, Abel, kung dati, marami akong hinihingi ngayon, na lang, puro pasasalamat na lang. Tulungan tayong maintindihan yung piyesa natin. Tapos tulungan tayo paano tayo magkikwento. Tapos po nung lumulugod na po, para po akong bata na nagsusumbong. Tapos di ko po namamalan, umiiyak na po. Tapos dun sa dulo po, doon na po ako bumigay. Doon nagsusumbong po ako na parang may umaaway sa akin. Then, tapos yung katabi ko po, nakikita niya po ako yung lalaki. Tapos, habang nakayuko, para po, kinakanta niya po ako, nakatingin po siya sa akin. Tapos, kinakanta niya po ako ng ng Esto Padres, hanggang sa makatapos po. Tapos, nakita ko po, humalik po siya sa may sahig. Then, narinig ko po yung dasal niya. Nagpasalamat po siya, tapos, nangihingi rin din po siya ng gabay. Tapos, yun po. Guyak. Ayun. Na-wish ko rin po kasi na sana balang araw mag-bike ulit ako tapos makasabay ko siya papunta sa Quiapo, Kapitan. Yun lang. Parang
kahit na init, kahit na kunyari wala nang upuan, marami pa rin nagsisimba kasi parang kahit na minsan hindi tinutupad yung mga idol natin, parang naniniwala pa rin tayo sa kanya na parang binibigay niya sa tamang way na hindi para na ipapahamak tayo gano'n. Tapos nung lumulon, hindi ako magre-reklamo na may init. Kung umulan na, hindi ako magre-reklamo na matuto, na masikip. Tapos, nung pagpunta natin ng Quiapo Church, may isa akong naalala ulit. Sabi ko, nakalimutan ko naman ng rose na hindi ko din nadala ng ako. Kaya sabi ko, babawi na lang ako kasi doon makapunta ulit ako ng kaya. Nilagay ko agad yung sarili ko na kasama ko kayo ng mga deboto na. Inisip ko yun. Na hindi lang ako pumasok doon para magdasal. Inisip ko na namamanatan tayo sa gawang susunod. Natandaan ko yung sinabi ng pari kanina na kapag sasabi tayo ng peace be with you sa mga kasama natin. Huwag lang tayo bumahon. Gano'n. Kailangan sa puso natin at sabihin talaga natin ang pinapatawad natin. And nasa likod ko rin sila. Nag-peace be with you ako sa akin. Tinanguan niya lang ako. Tapos, yung time naman nung katabi ko si Chloe, nasa likod ko rin sila. Niyayaya ko sila na umapit sa akin. Ayaw. Kaya hindi ko na siya. Pero nung time na hindi na siya umapit, pinag-pray ko lang siya. Nung time na pumunta na tayo sa sa dulo pala, hawak ko na. Sabi ko, hindi ko siya lalaban hanggat hindi pa natatapos na. Hindi ko siya lalaban. Nakaganito lang ako habang nakapikit ako. Dumilat lang ako alam ko nasa altar. Kasi may ano din, pag naramdaman ko ng may parang pagano, sabi ko nasa altar. Hindi ako dumilat. Ginanon ko siya habang dumulod. Tapos, habang dumulod ako, hindi ako umiiyak. Hindi ako nakakaramdam ng parang naiiyak ako, hindi ako naluluwa. Pero humagulgul ako ng nasa altar na. Nagulat ako kasi nasa gitna ako nung nakapwesto. Nang gitna ako, katapat ko yung asara. Tapos, inangat ko tong pad. Ginagawin ko siya. Tapos, umiyak ako. Sobrang hagulgul ko. Tulad ng sinabi niyo nung nakaraan, puro kahilingan niyo sila. Ako naman puro kong pagpapatawad at pagpapasalamat. Ang isa ko lang hinili, kung ano pa yung ibigay ni Lord sa amin. Kung malalaman tayo o matalo, siguro tanggapin natin yun, pero alam mo natin binigay natin ito. Sa pagpapatawad siguro, hindi lang yung nasaktan ko, kundi nakasakit din sa akin, pinagpatawad ko lang yung sila. And yung pagpapasalamat din, humingi rin ako ng ilang gabay sa pagpunta natin sa Ilocos. Pinagdasal ko din kayo sa isa. And yung mga heads na kasama natin, and yung mga staff. Also yung family ko din. And ayun, kaya ako magulgul kasi nagsumbong din ako katulad nila Jane. Sumbong ako, kaya ako umiyak ng sobra. Kasi ngayon na lang ulit ako nakaiyak. Ng sobrang kaya. Sabi ko, ibubuhos ko na din. Kasi gusto ko after nito, okay
masaya na ako, hindi na ako makakaramdam ulit ng ganung bigat. I-enjoy ko na lang yung week na ko para lumaban. And ayun, after ko nun, kumayon ako. Yakap ako din ng gym. Umiyak ulit ako pero after nun, sobrang sarap sa pakiramdam na umiyak ka sa harap ng altar, na magsubo ka sa puko. Yun lang. Di ko siya lalapan. Hanggang hindi pa natatapos. Kasi kahit nadalhin ko siya. Stop. As na nag-start yung, hindi ko alam kung start ng misa or nagsisimula na yung misa. No? Nung una pa lang nang sinabi nung, ang tumatak sa akin is, may ginagawang instrumento para magbigay ng kapayapaan. Una ko agad naisip si JM kasi si JM yung ginagawang instrumento ni Lord. Tapos para magbigay ng kapayapaan na pwede natin i-turn sa talent, pwede natin sharing ng knowledge, sharing ng experiences. So nung naisip ko yun, biglang nag-click sa akin, bakit na naman ako nandito sa Quiapo? Bakit out of all people, ikaw, tayo na naman yung nandito sa Quiapo, tayo yung humingiling, tayo na naman yung merong gustong aming kay Lord na bakit kami ulit Lord yung mga tao na binibigay mo para magkwento ng salita niya, ng pananampalataya tungkol sa kanya. Tapos hindi ko alam nung Ostia, nung nag-umunyon na, kung ano yung sinasabi ko nung sayong Pinoy, ganun din, nagulat ako, na hindi ko na-observe na ganun din yung sinasabi ko. Ganun din ako kung paano ako humiling ng sayong Pinoy. Wala akong hiniling na manalo. Ang hinihiling ko, gabayan niya tayo. Ang hinihiling ko, maintindihan ng mga tao kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo nagkikwento, at kung bakit tayo yung binibigay ni Lord para tayo yung maging instrumento at magkwento sa mga tao. Parang bigla ko lang, after ko magdasal, bigla ko lang naisip, bakit parehas ako ng hinihingi? Parehas ako ng sinasabi. Hindi ako humiling. Ang talagang tinano ko lang is, alam ko kasi, ang mantra ko talaga ever since, talaga, everything happens for a reason. So kapag binigay sa'yo ng Lord, bibigay niya talaga yun. So nung naisip ko na, yung doon ay nasa thinking na ako na, alam ko naman nagagabayan tayo ni Lord. At alam ko na magiging maganda yung laban natin. Hiniling ko lang nagabayan niya tayo. Na ibigay niya kung ano yung deserve ng mga taong nandun. Hiniling ko rin nagabayan niya hindi lang tayo, lahat ng grupo, lahat ng lugar na sasali doon. Dahil hindi lang naman din tayo magpapamalas ng talento, sila din naman. So, mas maganda, hindi naman kailangan ang pagdarasal is personal lang. Kailangan pinagdarasal din natin ng lahat ng tao. So, yun lang yung pinakahiniling ko na ang magiging resulta o magiging laban is fair at walang bias. Magiging patas lahat kasi lahat tayo nalalaban sa Ilocos. Kahit ibang region pa yan, ibang mga kalaban. Lahat tayo may purpose kung bakit tayo pumunta doon at lumaban. Then, nung lumuhod, mga simpleng bagay, maya-maya matutupad na nang hindi mo alam. So, what were pa yung mga malalaking bagay na hinihiling natin? Yun nga tulad ng sinabi natin kanina na nung nakaraan ang ano natin mo, maghiling, ngayon pa sa salamat na lang. Kasi, ramdam na natin sa sarili natin na pagpunta pa lang sa Ilocos, pag ikwento pa lang gamit ng sayo, panalo na tayo. Ang magiging bonus na lang talaga is yung trophy at recognition na ibibigay sa atin. Ganun na ganun ko sinet yung utak ko ng Sayaw Pinoy. Panalo na kami nung lahat ng tao, parang na-feel nila kung ano yung sinayaw namin, kung ano yung pinakita namin. Tapos nung nanalo na kami, doon na lang na parang gumihawa na nag-paid off lang na pinaghirapan namin. So, alam ko ganun din yung naramdaman yung R4 na siguro nasa utak ko na bonus na lang din yung pagkapanalo. Pero kahit pa parang siyempre hinihiling pa rin natin. Pero ngayon, yun yung sana maging goal natin na yung makapagkwento man lang, magawa natin, mapakita natin na
maganda at maayos yung pyesa natin, dun pa lang panalo na tayo. At kapag tayo pinalad na manalo, yun doon na lang natin mag-feel na may bonus at ang lahat ng pinaghirapan natin is may kinalalat yan. Yun lang, sobrang thankful din ako na yung journey na ito is salin-salin, pinapasa-pasa, hindi siya napupuno. So, ang naisip ko lang din is parang ang galing ni Lord na mag ng mga tao na ginagawa niyang instrumento para yung words niya, mga salita niya is tinatranslate natin into dance. Tapos kumukuha siya ng mga tao para hindi maputol yung kung ano yung nasimulan natin. Kahit sabihin natin natalo tayo or may yun, kahit sabihin natin meron tayong downfalls kung sa airport yung nakuha. Ngayon, nagsisikin, alam ko sa inyo na kaya pala hindi binigay sa inyo kasi may kalalagyan. Kaya, everything happens for us. That's it. Mahirap sa part ko. Siyempre, lalo na kung hindi naman nagpa-budget tayo, diba? Napaka-stressful na mga sinusunod na. Tapos, sabi nga, laging piliin, di ba yung kapayapaan, sumayaw kapayapaan. Once na meron tayong kapayapaan sa puso't isipan natin, mas madali tayo makakapag-communicate. Mas madali tayo makakapag-usap. Tayo yung ginagawa sa Panginoon na ibalik niya ulit yung sarili ko. Ibalik niya yung sarili ko sa kanyang mahal na puso. I'm also a devotee of the Sacred Heart of Jesus. Every Friday, walang araw, basta pumunta ko ng simbahan, lalo pumunta ko sa Blessed Sacrament. Wala kong araw, dati nung high school ang katulad niya, wala kong araw na mintes sa pagsisipa. Kung PA nyo, tatakbo ko ng Malabon para magsipa. Hindi ako magsisipa sa pagsipa. Dito ako sa Malabon magsisipa. Nagpasalamat ako kasi yung paglilingkod ay isang uri ng sakripisyo. Sa sakripisyo, sa pila ng sakripisyo, mayroong biyaya natin. Pero yung biyaya na yun, hindi natin alam kung ano yung blessing na pwede ibigay ni Lord para sa atin. Pasalamat ako na kapasa ako ng board exam. Naging master teacher ako, alam the way, etc. Nakilala ko kayo naman. Marami ako natutunan sa bawat buhay, sa bawat araw na pinagsasamahan natin. Diba? Dapat ganun din, natututo tayo. Impulsive ako, alam nila isa niya, pag nagagalit ako sa dance, ako. Sabi na nila, chill ka lang. Ano sa atin? Kasi, yun yung sabi natin, inalim ni Ortelina na bago tayo maging impulsive, bago tayo magalit, mas bilhin mo na natin lagi panahimik. Yung katahimikan, maganda yung ng silence. Actually, gusto ko pa sa mundo. Yung tahimik lang. Walang ingay. Iba yung ingay sa syudad. Kasi you find peace in silence. Nung lumod tayo, hindi ko nakayanan yung paglumod. Higilap ko. Parang yung parang feeling ko, oo, marami na yung di alam tungkol sa akin. Kasi very hidden. Hindi ako masyadong makwento ng buhay. Pero, parang pinig ko kanina sabi ko, Lord, marami na yata ako kasalanan sa iyo. Pero nakita ko yung mga tagandaman nila sa iyo. Buti pa sila. Parang iniisip ko, mas iba pala, mas malalim yung pananalig nila. Kasi meron silang may daing sila. Kasi sa akin, yung pagsamo natin sa Panginoon, lagi may kaakibat yan. Yung pagluhod natin, yan ay isang uri ng pagsamo. Yung pag sinabi natin pagsamo, magmamakaawa, gano'n. Pero yung magmamakaawa natin, nandun yung hindi natin hiling yung isang bagay. Nandun yung kung saan na sumasama tayo na lagi tayong gabayan ng Panginoon sa araw-araw. Kahit ngayon,
during every rehearsal. Yung nangyari kay Kristan, syempre ninervous ako nun, di ba? Wala ako dito nun, nasa hindi ko kaya. Okay. Sa pang-apat na punta ko sa Quiapo. Hindi ako nainitan. Hindi rin ako nasaktan. Niyakap lang ako ni Lolo. Nag-flashback lang ako ng first Quiapo. Gano'n ba? Saya. Kung gano'n tayo. Para tayo nag-start, para tayo nagsimula. And then lahat lang yun. Laging may kapalit. Sabi nga, di ba? Lagi tayo may two choices. Tama o mali. Buhay ka matay. Mahirap maya. Kotse ka rin. Lang, lupa. Init sa kalam. Kapag lumalaban tayo, never pala natin siyang nabalitan. Never tayo nag-take sa kanya. Kasi, parang naging routine na din na talaga natin siya. May competition, pupunta ako dito. After nun, hindi tayo nakakapasala. Parang naging unfair tayo kay Kailan. Kasi siya, give siya ng clue. Take tayo ng take. Tapos, as a person, dapat alam natin ang responsibility natin. Kung paano mag-take back kayo. Yung second na punta naman namin ng Quiapo, sayaw din. Ayun, gano'n na naman yung pinag-review. Kung hindi man binigay sa amin ng arco, sa amin dito, binigyan ako siya ng sayaw. Tapos, ng third time, ayun yung first time na lumulang. Iyak din ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, yung time kasi ngayon parang pagod na ako. Although lahat naman tayo ng paparo. Pero syempre, pinakahawakan natin ng bawat. Nung ngayon naman, na-experience ko, dapat talaga hindi ako sasama. Kasi pagod ko. Tapos, nagsakit ng tulo ko. Pero, para akong ginising ni Lord, tinayo na ako. Kailangan mo ako ngayon. Nung pumunta na, nung bumiyahin na tayo, masaya lang tayo, nung pagpasok natin doon, hindi talaga ako na-initan. Para niya akong niyakap, nakaramdam ako ng isang yakap. Then, umupo ako, diba? Kasi nahihinig talaga ako. Sa pag-upo ko, nakatulog ako. Tapos nung part ng ama namin, para niya akong ginising. Kasi yun yung tinuro niya sa atin, diba? Sabay-sabay natin. Yun kasi yung tinuro sa atin. Gising niya ako, ama namin. After ng communion. Ang ganda ng gospel ng Father. Tapos ng communion, ang ganda ng sinasabi. Ewan ko, papalapit ako na papalapit habang bago sumuli ng hostia. Niyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero nag-observe ako sa maraming tao. After ng hostia, nagdasal ako. Napaupo na lang ako. Iyak lang ako ng iyak. Sa afternoon, tapos niya, gusto ko talaga marinig yung kantang Ines Paldas na sa hingal ako ng malalim. Tapos, alam niyo, parang gusto ko siyang maramdaman. Gusto kong yakapin niya ako. Gusto ko siyang makita na. Tapos nung lulunod na tayo,
Iba yung feeling. Sobrang sakit niya sa tuhod. Para kung gaano kasakit yung init nung sumayaw kami sa tapat ng school, gano'n yung naramdaman ko pa. Kaya lakad ako, do-observe ako. Tapos mayroon sa gilid ko, di ba siya lumulog eh? Parang pagalagaan. Siguro masakit na yun. Tapos mayroon katabi ko, mayroon sa sarili, may binabasa siya. Kung anong ginadasal niya, ay yung ginadasal doon sa altar. Tapos mayroon isang lalaki na gitna. Nagdadasal siya. Hindi ko alam kung i-pay ko siya. Hindi ko alam kung tutulong ko siya. Pero yun lang, sarili-sarili tayong paniniwala. Sarili-sarili tayong paninindigan. Kung gaano kataas yung faith natin dito. Inayaan ko siya. Hindi ko naman siya inanahan, hindi ko din siya sinimulan. Sadyang binigyan lang ako ng space sa gitna. Parang parang natin yung noises yung data para makataan. Ganun. Tapos nagulat ako, sumunod kayo sa likod. Tapos habang papalapit ng papalapit, mas na-feel ko siya. Mas na-feel ko siya, tapos ayun, ang hirap. Punta ako doon. Tapos, as in, hintay ko mawalan ng tao sa mismong altar doon sa kapitan. Tapos doon ako pag lumit ko doon, umiyak na ako. Tapos, totoo yun, para ka nagsusunod. Nagsusunod. Tinanong ko siya, ba't niya kinuha ng maaga si Papa? Kasi hindi naman kami nagkasama ni Papa kaya ito naman kayo. Sabi ko sa kanya, hindi naman kami nagkasama ni Papa, ba't ko siya kinuha? Gusto ko pa siya makasama ng matagal. Gusto ko siya pagsabihan, gusto ko siya magandaan ng pagkain, gusto ko siya kakapin, gusto ko siya sabihan na mahal ko siya. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sobrang naalala ko kung paano nahirapan si Papa nung araw na nire-revenge. Wala akong kasama yung Peter. Tinanong ko talaga siya si Lloyd. Sabi ko, bakit mo pinuha ng maaga si Papa? Tapos, sabi ko na lang sa kanya na kung nasa si Papa mo, sa gabayan niya sana. Yakapin niya sana si Papa. Sabi ko sa kanya, bakit binigay mo yung month ng sobrang bigat, yung April? Tapos magandang May. Hindi ko naman dinadasal na lahat ng paghihirap magkaroon ng kapalit. Pero grabe yung ginawa ng paghihirap. Grabe yung binigay ng paghihirap sa akin yung April. To the point na pagod na ako, hindi na ako naniniwala sa kanya. Kahit may competition, sa araw-araw, kumbaga, inalimutan ko ulit siya nung namatay si Papa. Kaya nung nilibing si Papa, hindi ako umiyak nun. Umiyak lang ako nung nakita ko. Ayoko kasing makita niyo kung umiiyak. Kasi gusto ko magpapang sa harapan. Kaya tinanong ko kayo kanina. Sabi ko, pwede ba akong umiyak? Tapos, nung namatay si Papa, nanganak naman si Dede. Ang bilis ni Lord magbigay ng panibagong riyay. Totoo ba yung sinasabi nila na once na madaba
makakaawin ka ka. Once na bibig ka, bibigyan niya. Tapos, yung word na sumayin nyo ang kapayapaan. Lagi yung tumatatak sa isip ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Ayun, mas pinipili ko talaga yung peace kaysa sa war. Alam mo yun, Akash. Lagi, kahit kayo, mapapansin nyo naman na sobrang lapit ko kay Lance. Hindi naman siguro, hindi siya sa pagkakas niya. Mas lagi ko kasing pinipiling umintindi. Ay, hindi nyo kasi matatanong. Iba yung buhay ni Lance, iba yung kwarto ni Lance. Kung bakit siya naging ganyan, lagi yung pinapaalala sa akin. Hindi ka ba napabago dyan? Hindi ka ba piliin yung pag-ibig na sinasabi niya ni Laird. Instead of normal lang naman magkaroon ng tampuhan, normal lang naman mag-awa. Pero at the end of the day, is pinipili pa rin natin. Tumaas yung kamay ko, tapos ko yung kanta, iyak lang ako ng iyak. Pagtapos ng kanta, sinabi ko lang na NCI chapter. Tapos biglang lumiwanag yung harap. And thankful ako sa inyong lahat kasi since lagi ko kayong kasama sa fight natin, kung ano man yung natutunan niyo sa akin, sana i-spread nyo din sa mga makakasama. Lagi lang din natin tandaan na bawat isa sa atin maaaring maging liwanag sa Diyos.